Ayan, magandang hapon mga ka-builders. Yan. Ito na yung ating shade. Nabuhusan na natin. Yan yung ating update ng ating no more salo, no more tukod, kahoy man o tubo. Ayan po, ang lalim. Malinis. Walang salo. Po, tapos na natin yung ating shade. Ayan po, yung ating final flooring dito sa concrete top. Ayan, tapos na natin. With ceiling na po. Yan pa rin. Siyempre, inulit-ulit natin. Concrete slab with ceiling. Tapos na ang kisame bago magbuhos. Yan. So, ilalim niya. Wala kasalo-salo. Malinis. Ang biga po natin, nakahang lang yan. Wala pong sumasalo dyan. Buo lang po ang banig niya. Buo. Kahit putol, okay lang din. Walang problema. Basta po ang spacer, yan. 4 inches pagdating sa banig. 4 na pulgada ang distansya o pagitan. Kita nyo na po, napakakinis ng ating flooring. Yan, maganda. Ganyan tayo magano, walang crack. Hindi kagaya nung tradisyonal, yung binabara, pagkatapos flooring, tapos bubulihin, tapos iiwan na. Yung downspat, ayun po, sureball ang downspat natin, yan. Yan ang ating in-improve, yung mga downspat. Dami na po nating in-improve na ni-repair na mga yun nga, yung mga error na pag-i-slab, hindi po sa downspat yung punta ng tubig, may tansi pa yun. Kaya ni-reflooring natin, tinama natin yung talagang yun ang Tapos may mga crack yung mga sahig. Sorry, kasi gawa nga po binabara tapos binubuli pag po nagka-crack. Ito po wala kutsara lang po yan o rodel ang bakal. Ganda po kutsara, pinipikpik po natin yan. Pagbasa maya maya habang patuyo ng patuyo, pawala ng pawala yan. Tapos yan, tinitinis po, pinapakatasan natin siyempre. Kutsara, titemperin po para walang crack. Yan, pag manipis lang yung lalagyan ng halo, final yan. Na po ng graba, magbawas na po pag manipis na. Depende sa grabang gagamitin po, kung grabanita o malalaki, depende naman. So, kung grabanita, okay lang. Pero kung sobrang nipis na, patong lang. Bagay, kung may graba, aalisin lang. Kasi, siyempre, may yun. Yung klebe niya, klebe ng flooring. Tulad po nun yan, downspat, ito po dito. Yan, ito yung ating doon po ang bagsak ng tubig niyan. Yan. Number 2 lang ang ginamit natin, D2 na kulay orange. Yan, dito po, yan, pababa po yan. Dito po, 4 pa rin ang kapal ng ating slab, 4 kabilaan. Tapos, pababa po yan, pababa na yan doon sa downspat, doon sa ating pipe. D2, yan. Pa rin yung ating bakod, yung harang para syempre para safety. Tigas na kahapon nakisama ang panahon nung nakaraan pa, nagumpisa tayo, kinabukasan unang araw biga muna at napahinto tayo at medyo umambon, pero saglit lang naman. Tapos tayo ng maghapon din kinabukasan niya flooring naman po, ganyan po ang zero kahoy, zero pako, concrete slab. Okay lang po yan, kahit kinabukasan po ituloy, walang problema. Sa tindi po ng banig niyan, sa tindi ng anilyo ng poste at ng biga at ng tindi ng banig, naka butterfly po ang ating mga biga. Huwag po magtitipid ng alambre pag nagtatay wire po ng ating mga beam runner, cross beam, yan do double tie wire lang po, alambre. Yan, shoutout pa rin sa mga sumusubok po, palagi mag-iingat. Yan, yung mga nasira natin, yan naman sinishare natin sa mga kababayan natin lahat all over, hindi lang po dito sa Pilipinas, buong mundo po. Ito po yung ating sinishare natin, yung ating na-imbento, na-discover, nawakasan natin yung magastos na kahoy,
pako at yung tagal ng labor. Tapos ang makikita lang po slab, gagastos uli ng kisame. Yan po, may kisame na, tapos na. Yan po, yung nakita nyo yung grills natin, oh. Yan po, ang purpose, oh. Walang kahirap-hirap pag grills po. Kasi nasa part po ito ng ano, area po yun ng ano, ng shade, concrete shade po yun ng second floor. Kaya walang problema po sa pagkokonektahan ng grills po. Hindi kagaya ng traditional, talagang binabare na po yun para magkaroon lang ng ano, connection yung bakal at lalagyan ng kisame o kung ano man. Yan, oh. Ganyan po tayo man, oh. Wala pong abala, malinis po, walang salo, flooring po, wala, zero. Yan po nagdadala, yung tubular natin, yung matibay na tubular, siyempre yung na-discover natin, yung tubular na yan po yung talagang pinakamalupit. At pinatindi pa natin yung pagbabanig, yan po, yung nagdadala dyan. Dyan po siya nakahiga, yung ating matinding banig, kisame at banig. At may insulation na po yun, siyempre. Insulation na po yun, double-sided. Ganyan po. Shoutout pa rin sa mga parts natin dyan, yung mga tropa pits natin dyan sa, yan, buong lalawigan ng Laguna. Yung mga nakasama pa rin natin yan. Shoutout kay Utol, yan dyan sa ano, kay Ermat sa Bacoor. Yan kay Ate Jo, yan sa Riyadh, kay Ate Jo. Ingat palagi, ingat. Yan, ito na yung ano, yan, update ng ating yan. Yung last final sa third floor natin. Yung ating concrete shade. Nagka ano po yan, lalagyan naman natin ito ng, babarikadahan natin ng tubular grills. Doon po hollow blocks perimeter. Yan, sidings po kabilaan. Pagdating doon, yung 1 meter po ay alos 80 na lang. Grills na lang po yun. Hindi na tayo lalabas ng hollow blocks. Dito na lang sa pinakaano ng unit. Boundary. Ganyan po yan katibay. Hindi po ng mga beam natin yan, 8 po yan, 8 steel bar. Dito po 16 yung pinaka center natin na beam na runner, ano po yan, na 16mm, 6 na 16mm, dalawang 12mm. Yan, nag-ano tayo, extension biga. Ayan po, nakakatindi po, nakahang lang po yan, nakabigti lang po yan sa ano, sa abang nating ating banig na dito po galing sa flooring. Yung mga banig po niyan 15 cm, doon lang po nakakonekta yan, naka-double po yun, double ganun po yun. At yung mix po natin ng halo talagang lugaw po, sabaw. Solo pa rin po nung ginagawa na ito, yung lingkod, solo lang po. Yun lang critical, yung pag-aakyat po ng gravel and sand, siyempre ng semento. Yan po medyo ano, pagdating naman dito, yan, wala namang problema sa paghahaluan. Tayo nagmix, yan dyan pa rin tayo nagmix, dyan pa rin tayo nagmi-mix. Yan yung ating concrete pa rin yun, yan yung 12 feet, yan, squala tayo ng 4 feet. Kaya kasi masyado na tayong ano dito, delikado to. Live wire po ito, sa Meralco, yan yung kulay gray na po yan, nakonekta po yan doon, live wire. Yun na, konekta. Kaya giingat po palagi pag sa ganitong portion at taong meron pong ganyang kable, naka-live po yan. Giingat po pag nag-aano ng mga pakal, steel bar, yan, wag na wag pong sasabit dyan. Kahit ano pong metal, wag na wag po. At live na live po yan, wala pong balot yan. Ito pong linya sa baba, yung black, yan po yung mga linya, sinusuplayan nito galing doon sa poste. Ingat po palagi, wag bara-bara o wag magmamadali. Yan, wag po palagi kakalimutan pag nasa gitong area, mas mataas, nasa 3rd level na po yan, maglalagay ng bakod po, bakod, safety first muna. Safety first muna palagi bago po magtali ng banig dyan, kung ano man, para kung mangawit, mangalay, mahilo, tindi ng init, may hahawakan po. Mangawit ang binti, ang tuhod, ang balakang, may kakapitan, kabilaan. Yan po.
dahan-dahan lang po kikilos. Wag magmamadali at mataas po yung level. Lalo na po sa katulad nito. At pag nataong ganito, mas mataas po yung level ng ng area. Tapos beam natin dito 1 feet po. Yan 30 cm. Yan yung ating cross beam. At sa dulo ganun din. 30 cm din dito, medyo 20 cm tayo dito. Yan. 20 cm. Sana po makatulong to. Hindi lang po dito sa Pilipinas, itong ating Zero Kahoy, Zero Pako, Diretso Kisame. Hindi lang po dito sa ating bansa, sa buong mundo po. Yung mga other countries na yan po, yung napakadaming proseso ng kahoy sa pag-i-slab nila. Pag napanood po nila ito ang ating talagang pinaka-the best na idea po ito. Yan po, tubular ang tumapo sa lahat ng magastos na kahoy at pako at tagal ng labor. Ang dami po niyang na-solve na traditional. Yan po, Diretso Kisame na 2x3, 2x4, okay po yun. Yan. Kaya wala na po tayong kahoy, kaya nga po no more coco lumber, no more nails, at ganyan na po tayo katindi mag-anilyo ng poste at ng biga or beam. Ganyan na po yung katindi kasi may magnitude. Dapat po wag na yung traditional, malalayo ang distansya ng pag-aanilyo. Pag kalimitan natin nakikita yan talaga, ilang dekada na sa mga bungalow, mga bahay-bahay lang, residential yan po. Pag nagposte ng nag-anilyo ng poste, talagang lalayo ng distansya. Traditional po yan. Kaya po ganoon na lang po yun, nilalagyan ng kahoy, yung forma, yung plywood, may frame po yan talaga, kaya ganun po siya, may kahoy talaga, kasi nga po yung distansya ng pagitan ng anilyo talaga nasa 20-20, minsan 25 pa nga, ganun po. Kaya po in-improve po natin lahat ng traditional na yon, mas pinatindi po natin yon, at walang salo, kahoy man o tubo, walang kasalo-salo po, malinis po, walang nakasalo, buong flooring. Ito po, mas malaki ang flooring, wala pong salo yan. Papanood nyo po yan sa videos natin, lahat po mula umpisa. At sa mga client po natin, sa mga project na mga natapos po natin ng No More Coco Lumber, No More Nails, shout out po sa kanila. Talagang garantisado daw, the best, garantisado. Diretso Kisame na, tapos na, double ceiling, itatapla lang, no more gastos na sa maraming materyales sa pagkikisame. Naka-prepare na po, tubular pa rin po yung tumapo sa magastos ng pagkikisame na yan, from the start up to ceiling. Yan po, andyan na po, tapos na, nakakasa na po. Itatapla lang po ang hardeplex or plywood, gagawa ng Kublite ceiling design. Ayan na po, naka-ready na po, no need na po yung mga dating materials. Ang daming materials na ginagamit sa pagkikisame para lang mapatibay po, ubod ng tibay, andodo na po siya, nasa ibabaw na po. Itatapla lang yung hardeplex o plywood at magdi-design dun sila kung ano man yung kanilang kursonadang design. Lahat po magagawa, lahat po ng design na gustong design sa ceiling, sa kisame, lahat po magagawa sa ating sa ating na-discovery na inyong lingkod. Yan. Shoutout pa rin sa mga sa mga engineers po. Yan, mga engineers. Yan, mga idol nating engineers, mga high-rise building engineers. Sila Engineer Boyet, Engineer Salos, sila Engineer Oblea. Yan, yung mga engineer natin na nakakapanood ng ating at ayos daw. Naluma yung steel deck nila sa ating, yan nga po yung with ceiling. Talaga namang kisame po yun, hindi po yun steel deck po, magkikisame ka pa rin po. Yan po, tapos na yung ceiling natin. Pag na-enjoy nyo na po, gusto nyo double ceiling, wala namang problema, nakalaminated na po. Nakita nyo po yung design ng ating yan, yung design ng ating sticker, nakalaminated design po yan. Laminated sticker yan, bababaan po natin. Laminated sticker yan.
po yan kaganda. Ayan. Natanggal po tayo ng sidings. Oh. Ayan po. Plywood lang po. Sidings lang po pagkatapos ng buhos. Kinabukasan man, pwede na po tanggalin ng sidings. Ayan po. Walang kahirap-hirap. Ayan po yung laminated sticker natin. May wire na po. Naka-prepare na. Wood design po siya. Wood design. Light brown. Ayan. Choco brown yung ating tubular. Para mag-contrast po siya. Ayan. Po, sidings po. Ayan po. Biga po natin. Oh. Kahapon po. Tapos buhos yan. Ngayon. Hapon kanina. Tinanggal na po natin. Po. Sobrang solid po. Sobrang tibay. Kabila. Ayan. Tatanggalin naman natin bukas. Sidings lang po. Yan lang po. Walang ibang ililigpitin. Yan po, after buhos, yan, may kisame na po, tapos na. Diyan na po tubular. Ayan na po, sidings lang po, wala nang iba. Sidings lang po ang aasikasuhin. Ito po yung exit hagdan natin, binaba natin, siyempre. Akyat tayo ng gravel ensan tsaka semento. Ayan. Ating exit. Pag wala na po, gagamitin na naman natin siya ditong tulay. Po. Kabilaan po yan, concrete po doon, concrete shade, abot po siya. Sakta, sobra pa po. Yung beam natin doon, na extension beam. Nagawa tayo ng beam para dito. Ito po, ang tubular nito, pa-cross po. Ito po, horizontal, dito. Yan po ang no more cockleaver, no more nails, zero tukod, zero salo, kahoy man o tubo, wala pong nakasalo yan. Habang nagbubuhos tayo, ang luwag, wala pong sagabal, walang istorbo sa dadaanan natin, wala po. Yan ang ating natuklasan, na discovery. Tapos na po ang kisame. Tapos na, bago po magbanig, magbuhos, tapos na po ang kusina. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-watch, nag-share ng ating video. Yan. Salamat po sa mga nag-share. Yan po, para po makatulong sa mga kababayan natin, hindi lang po dito sa Pilipinas, sa ibang po natin, karatig mga bansa po, mga Asian country, or international. Yan po. Napanood nila itong ating nadiskubre, natuklasan, ating pong naimbento ng inyong lingkod. Yan. Yung magastos na kahoy sa pag-i-slab, yan po. Wala na po. No more cockleaver, no more nails, building concrete slab with ceiling. Ayan. Po, at alas 6 pasado na po. Yan. Naabot tayo dito kahapon ng ganitong oras din, alas 6 din, kasi pa po tayo. Yan, yung nagpakatas para po yung flooring napakaganda po ng quality. Kinukutsara lang po natin yun, hindi po binabara, kutsara lang po yun. Wala pong babarahin at turbol na po yan. Wala pong crack o biyak. Yan po. Kutsara lang po. Di pa po yan ganun ka pag mga isang week, mga 1 week po yan, mamumuti na po yan. Katulad po nito, puting-puti na po, ibig sabihin talagang super dry na po, super heavy na yung pagkatuyo niya. Medyo gray pa siya, pero solid na po siya, talaga namang napakatibay na po. Ayan, salamat ulit. Salamat.
Hanggang sa susunod nating update yan, mag-ano naman tayo. Yung ating shade na yun doon po, yan. Update natin yun. Yun naman ang ating isusunod para sa ulan. Hindi na umanggi yung ulan doon sa loob. Yung extension na doon sa flooring, yung shade po. Yan, shade yun. Naka-prepare na po yung biga yun. Wala, zero salo pa rin po yun. Wala pong kasalo-salo yun. Ito nga po, taas-taas, ay wala. Talaga naman. At dito talagang mapapabilib talaga sa ating nadiskubre. Okay, salamat mga kababayan natin, yung mga yan nagtitiwala sa atin. Yan, mga client natin na yan, nagtiwala syempre. Na talagang pinatunayan natin talagang pag nag-slab tayo walang salo, zero tukod, kahoy man o tubo. Naka-minus ng malaki, naka-discount ng malaki sa yung talagang magastos na kahoy na yan, tsaka pako at yung tagal ng labor, traditional na proseso. Yan, okay po, salamat, ayos.